mga regulasyon. Yun lang sinabi ko. Pagkatapos, pagdidibatihin namin na sinabi ko na there is no such thing as West Philippine Sea. So, hindi ka, paano yung mapapaliwanag yung gano'n? Pagkatapos sinabi ko raw na ang KIG is not part of the Philippine territory. Kaya walang lake. May nawawalang kung ano-ano. Coordinates, napaka-importante. Yes. Ngayon, uulitin ba ninyo ang nangyari na bangungot kamakailan lamang? At ngayon sasabihin nyo na naman, hindi importante ang coordinates? Ito, bansa na lang natin. Ngayon, pinag-uusapan lang natin flood control. Puro tubig ang pinag-uusapan dito. Ngayon, isasangkot nyo na naman ang West Philippine Sea. Gusto nyo mag-drawing, hindi nyo alam kung saan kayo magsisimula at saan kayo hahangga. Tapos sasabihin nyo, ako may pakanan nito. Kayo po Kayo po nagsimula ng mapa, inalis po ninyo ang KIG, tapos maghahanap po kayo ng kontrabida sa akin. Hindi po ako papayag dyan. Yung kagagawan pala nila, ibinibintang. Sa akin nila ibinibintang. Sa akin ibinibintang. Mapasama nila ako, magiging bida sila, pero dinaya nila ang taong bayan. Oo nga. Dinaya nila. Ito'y deliberate na pandadaya. Sana ito'y maintindihan ng mahigit na nakararami nating kababayan. Kasi talaga ngayon sa social media, ngayon, sobrang lagana pa fake news Sabi ko nga, kung nakikinig yung Vice Mayor ng Kalayaan. Kalayaan, opo. Kasi na-interview siya sa isang palatuntunan po. Sa GMA. Whatever. Sa isang palatuntunan. Pati yung mayor. Nakiusap naman ako na pagbigyan nyo rin ako. Kinausap naman nila ako, nakapagpaliwanag naman ako. Ayun. Ganun po. Kaya unti-unti naliliwanagan sila ngayon. Sige po, bago po natin puntahan yung tungkol sa Kalayaan Group, ay kumustahin ko muna dahil ito ang mainit na pinag-usapan nitong nakaraang mga araw, these weekdays. Ito pong debate ninyo ni retired Justice Antonio Carpio. Ang alok nyo ay magdebate tungkol sa West Philippine Sea. Jay Tariela, yung Professor Batumbakal, pero yung dalawa ata ay tumanggi na magdebate dahil hindi naman daw dapat pinagdedebatihan ang tungkol sa teritoryo ng Pilipinas, lalo na yung West Philippine Sea. Pero si retired Justice Antonio Carpio, ang sabi niya, debate ba? Sige, magdebate tayo. Etong dalawa, ang ating pag-usapan, dalawang tema. Sen, ano ang tugon po ninyo dito? Hindi, unang-una, ikinatuwa ko naman yung pagtanggap niya doon sa aking proposal. Actually, debate nga lang ang nagamit ko, pero sinabi ko friendly debate. Apo, friendly debate. Ang gusto ko nga sabihin sana, parang free-willing discussion ng isang namumuong suliranin sa ating lipunan. Kasi ang pinagmumulan nito ay sari-saring mga fabricated na pinagsama-sama. Mamaya ipakikita natin para linawin natin ang lahat ng ito. Apo. Sabi ko nga sa ikinatuwa ko ito, ngunit nagkaroon lang ako ng konting reservation doon sa kanyang pagtanggap dahil gusto niyang limitahin yung pinaka-area ng pag-uusapan. Nilinya na niya, sinabi ko raw na there is no such thing as West Philippine Sea. Hindi naman niya kasi binalikan yung mga pangyayari kung bakit nabanggit ko yung ganong klaseng pananalita. Na noon, totoo, sa isa sa mga pagdinig namin sa House of Representatives, may kinalaman doon sa mga vloggers. Dahil sa kakulangan ng maraming mga impormasyon, lalong-lalo na ako sa South China Sea, na kung tawagin yung ibang panig nga nito yung West Philippine Sea. Nasabi ko nga, sa totoo lang, if we take into account the international community, there is no such thing as West Philippine Sea. Pinipilit kong ipaliwanag na para tanggapin na magkaroon tayo ng West Philippine Sea, marami tayong mga steps na gagawin. Ido-drawing natin yan, gagawan natin ng chart na mga kasamang coordinates, at yan i-deposit natin sa United Nations at sa mga relevant international organizations. Dahil kailangan yon
upang mabigyan natin ng pagkakataon ng iba't ibang mga bansa, makita nila, kasi ang pangkaraniwang ginagawa, yung iba, aaksipin nila yung ating proposal, yung ating mapa, yung ating submission. Pero yung iba, kukwestiyonin nila, re-rejectin nila. Lalong-lalo na pa nga, dito sa panig ng ating karagatan nga, ang daming mga claimants eh. Opo. Nandyan ang Vietnam, nandyan ang Malaysia, nandyan ang China, nandyan ang Taiwan. Ito mga ito eh. Kaya kailangan, sabi ko, kung magdo-drawing tayo, kasangkot ang international community. Kasi gagawa tayo ng ating national law, hindi natin isasaalang-alang ang international law. Hindi naman ganun. Kasi parte tayo ng international community, muling umiiral na international order, legal order, i-rationalize natin, i-harmonize natin yung ating national law na hindi babangga doon sa namamayaning pandaigdigang mga regulasyon. So, yun lang sinabi ko. Pagkatapos, pagdidibatihin namin na sinabi ko na there is no such thing as West Philippine Sea. So, hindi ka, paano yung mapapaliwanag yung gano'n? Pagkatapos, sinabi ko raw na ang KIG is not part of the Philippine territory. Kailan ko naman sinabi yun? So, sabi ko, para maglinaw ito, pwede ba wag na kayong maglagay ng, ng mga kondisyones? Kasi unang-una, hindi ko naman sinabi na Formal debate. Parang hindi ko naman sinabi na ang KIG ay hindi parte ng ating teritoryo. Ang pinag-uusapan lang natin kung paano natin iguguhit, ido-drawing yung saganang hangganan ng ating West Philippine Sea. So habang tinatanong ko ito, kagaya ng dinidiscuss natin, hindi ko malaman kung bakit pinipilit nilang pro-China. Ako, wala naman akong sinasabing ito ay sa China, ito isa atin. Ito, wala. Sinasabi ko lang, pag-usapan nga natin, hanggang saan ba yung hangganan? Ano? Meron na ba tayong mapa at meron na ba tayong coordinates? At ito ba'y na-deposit na natin? Kasi kailangan yan. Ito naman ang regulasyon. Ba't pa ayaw ninyo na pag-usapan natin para sa ganun malaman ng tao, ano ba talagang pinagmulan nito? Kaya naisip ko tuloy na para liwanagin natin, akalain mo, ito, gumawa mamaya siguro sa bandang huli para ganap maintindihan ng ating mga kababayan. Ipakikita ko yung aming mga pagdinig. Ito, ang pagdinig na ito naganap dun sa Commission on Appointments na kung saan nakaharap yung 34 na opisyal ng ating armed forces. Doon ay makikita ninyo, nagtatanong ako, sumasagot yun, pero si Senador Ping Lacson, in-splice niya, kung ano yung tanong ko, yung sagot na iba yung ilalagay niya parang isinagot. parang inedit. I-edit niya, pagkatapos, halimbawa, ang tanong ko, ganito, yung sagot, hindi yan ang kukunin niya, kung hindi yung sinagot niya sa ibang panig ng aking pagtatanong. Ayun. At saka niya ngayon sasabihin, halimbawa, bibigyan ko na kayo ng parang pinaka-gist. Tinatanong ko yung kapitan na nagre-represent nung 34 na opisyal. Alam mo baka ako kung... Alam mo baka ako na yung, halimbawa, yung 4 na occupied territories natin sa KIG ay lampas sa ating exclusive economic zone. Hindi niya masagot yun. Ibig ko sabihin, hindi niya alam. Nasa loob po. Hindi sinabi ko, Kapitan, maging honest ka lang sapagkat ako, I will not take it against you. Sinabi ko nga sa'yo na ako'y naniniwala na lahat kayong ngayon na nandito sa harap namin ay kailangan kayong makonfirma sa araw na ito. Kung hindi mo alam, sabihin mo lang. Kasi ang totoo, nasa labas talaga sila. Tapos tinatanong ko, kaya ko nasabi yun, kaya kita tinatanong dahil nga ako sa napakahirap talaga yung kung paano natin lalagyan ng hangganan yung West Philippine Sea base sa mga batas nating ginawa. Hindi ka no. Sabi niya, basta hindi niya masagot eh. Sabi ko, napakahirap. Sabi ko, di sinabi ko yung mga obstacles, ano? Yung mga legal obstacles, galing na rin dun sa mga
artikulo ng UNCLOS. At yung iba pa nga ay galing na rin doon mismo sa award. Yes. So sabi ko talagang imposible. Alam mo, Kapitan, para magawa mo yan, you will give up. Para madali. Para madali ang gawain mo, you will have to give up the KIG. Parang ganun. Or yung ibang features na ating inoccupy. So yung pinag-uusapan dito is a theoretical scenario. Kasi nga, mahirap eh. Hindi lang mahirap gawin, imposible na gagawin dahil nga ang daming obstacles. Isa na doon, sabi ko, ma-appropriate mo yung high seas na ipinagbabawal ng Article 89 ng UNCLOS. Doon pa lang, barado ka na. Babara ka sa Article 7, babara ka pa sa Article 47. Opo. So talaga ka kung di ko maisip kung paano mo gagawin. Ngayon, para madali, I-give up. i-give up mo siguro. Parang ganon. So, I am not advocating to give it up, but I am only trying to reinforce the argument na mahirap talagang gawin. Di ba? So, parang sa logic kasi, tinatawag namin yan na partial contraposition. So, kung hindi nila maintindihan yun, nasa kanila yun. Ano? Ngayon, nagtanong uli ako sa kanya, sabi ko, doon sa isa ka akong statement ng DFA, pagka ginagawa mo itong mga bagay nito, halimbawa, yung ginawa ni Tariela, meron kang diplomatic gain eh. O meron kang interest na maaring mag-gain mo eh. So, tinan ko, sa ginawa ni Tariela, what do you think is the economic or diplomatic gain na napunta sa ating bansa? Doon niya sinagot na, kasi hindi niya masagot yun. Sir, sabi niya, we will fight for what is legally ours. Doon niya, no? Okay. So, itong salitaan na to, in-splice ni Senator Ping, makikita ko sa inyo mamaya, doon sa sinabi kong, you have to give up. You have to give up the KIG. Tapos idinugtong niya yung sagot na we will fight for whatever is. Na para bang yun Para bang yun ang sinagot niya sa akin. na hindi mo dapat i-give up ito. Parang gano'n. Oo. At pagkatapos, so isinama niya yung kanyang sariling conversation doon. I congratulate you for standing up to the questioning of Senator Marcoleta. Tapos ipinakita niya yung mga reels, mga stills, yung nung siya nangangampanya ng 2022, nandun pala siya sa Kalayan group na nakaano siya. So ano ba anong intention bakit hindi po ang tunay na pangyayari ang ipakita natin sa tao? Bakit parang merong panlilin lang? Hindi parang panlilin lang talaga yun. Totoo po yun. Inedit eh. Inedit niya para makapanlin lang siya. Para masiraan niya ako na talagang sinabi kong i-give up mo yan at sinagot ako ng kapitan, we will fight for what is ours. Tapos kinongratulate niya yung kapitan na matapang siyang sumagot. Na para ba lumalabas siya ang bida? Pagkatapos nagbida-bida siya ngayon, makikita mo doon sa mga reels na yon, nakalagay Ping Siya yung gumawa. Sa Facebook yata niya in-upload pa yun. Pero nakalimutan niya, Nelson. Alam mo, sa Philippine Military Academy, PMA nga po si Senador. alam naman natin yun. Hindi naman niya ikakaila yun. Alam ko, sa Philippine Military Academy, Nelson, ang isang kadete ay ginagabayan ng dalawang pamantayan na inilagay bilang isang tanong. Dalawang tanong yun actually. Sabi niya sa'yo, tanong niya sa'yo, do I intend to deceive? Pangalawa, May intensyon ba akong... meron ba akong intensyon na mandila? Mandaya. Mandaya. Yung pangalawa, do I intend to gain undue advantage? So, intensyon ko ba na May pakinabang. makapanggulang ako at magkaroon ng pakinabang? Magulangan kita na may pakinabang. Tapos sabi, ito yung pamantayan. If you can answer no to both, Okay. Sa dalawa, natanong. then you are doing the honorable thing. So ibig sabihin, kailangan wala kang intensyong mandaya, mandil lang,
At pangalawa, kailangan wala ka ring intensyon na kaya mo gagawin yun ay para makapanlamang ka. makapanlamang ka sa kapwa mo. Manlalamang ka nga, magkakaroon ka pa ng advantage. Meron ka pang sukli. Ayang ibig sabihin. Kung So, kung ang tanong, kung nasagot mo ng no ito, honorable ka. pag Paano niyan sasagutin ng no ito? halimbawa, yung in-splice, ito yung tanong, yung sagot ay Oo. actually hindi nga tanong yun eh. Oo. Hindi nga tanong yung sa Oo. ito Ay, yung statement. tinatanong ko nga siya ngayon. Tapos idinugtong doon sa kabila. Tatanungin natin siya ngayon. Do you intend to deceive? Sasabihin niya, no? Ay, nanlinlang ka na eh. Pinagsama mo eh. Ikaw ang gumawa eh. Sana man lang kung ibang tao, hindi niya alam, na ipagkamali niya, ginawa pala niya ito. Tsaka siya na, okay lang. Pero sa kanya nagmula eh. At saka Sen, nandun siya nung nangyari yan eh. Ibig sabihin, alam niyang hindi yun Nandun siya. hindi yun ang message. Hindi yun ang message. Alam niya na theoretical scenario ang sinasabi ko. It's partial contraposition. Para ba sinabi ko nga eh, Nelson, ikaw naman, sinabi ko nga sa iyo na huwag mong kakainin yan. Ako, malalasong ka dyan. Pero kung gusto mong magpakamatay, Kainin mo. kainin mo. So hindi mo naman Sinasabi, ina-advocate ba kung bang kainin mo yan para mamatay ka? Hindi, sinasabi niyo lang sa akin kung gaano kasama yun. Sinasabi ko lang para warningan kita ng doble-doble na huwag mong gagawin Nakapagka yan. ginawa ko, ganun mangyayari talaga. Oo. O hindi ba niya naintindihan yun? Do I intend to gain undue advantage? Siguro. Sapagkat nakikita mo siguro na kapag nasiraan mo ko, baka sumikat ka. At saka nilagay niya yung statement niya sa bandang huli. Mamaya, ipakikita natin Hindi yun. ba ngayon na? Para... Hindi, mamaya kasi may di-discuss lang ako. Okay. Mamaya. Mamaya pa. Oo, kasi ang sabi ko kay Direk, unahin muna natin yung unang-una. Baka malito siya eh. Okay, sige po. Kasi sinasabi ko nga, nasaan ba ang hangganan ng West Philippine Sea? Sa bagay, Sen, bago mo sabihin yan, ito ngayon ang viral na pinag-uusapan, yung mapa ng West Philippine Sea, dahil si retired Justice Antonio Carpio, sa isang statement, sinabi niya, there's no need to announce coordinate of outer limits of EEC. Na sinagot naman nung maraming mga eksperto, ang sabi niya, mali ka dyan. Dahil dapat alam mo ang boundary, yung limit, kung hindi, lalagpas ka nga dun sa mga neighbor natin na meron ding teritoryo. So magkakagulo kung susundin natin itong gusto mangyari ni Justice Carpio. Tama. Kaya nga, pinipilit kong linawin yon. Opo. Ayaw kong mailigaw, ayaw kong mapaglalalangan o madaya ang ating mga kababayan. Hindi ba maganda kung linawin natin kung hanggang saan ang hangganan? Kasi maraming nagsasabi, atin ito, West Philippine Sea. Hindi mo ba nakita, may mga digital billboard dyan sa EDSA? Marami, O isa sa amin, sa Senado, ang naglagay. Sabi niya, West Philippine Sea, atin ito. Napakamahal ng mga digital advertisements na yun, Nelson. Kaya, sa pagtatanong ko na yun, bakit mo ako babansagan na traidor? Meron ba ako sinasabing ka-traidor-traidor doon? Hindi naman sinabing sa China ang West Philippines. Wala naman ako sinasabi. Sinasabi ko lang, linawin natin. Oo. Kasi, tingnan mo Nelson, kung tayo-tayo lang, alam ba nandito tayo sa studio, atin ito. Ay, alam naman natin lahat ito eh. Kasi may mga... Sino bang kukontra dito? Wala ko kontra. Okay. Ngunit kapag ang pinag-uusapan, ito karagatan, Dagat. na disputed pa ng napakaraming bansa, paano tayo haharap sa International Tribunal pagdating ng araw? Amin ito. Yun ang sasabihin na natin eh. Kasangkot na sila eh. Hindi, amin ito. Patunayan nyo, sabi nila. At saka, Sen, ito mahirap talaga. Dito sabi mo, sa studio, atin ito, kita mo kasi, yung boundary. Tayo, alam natin. Oo. Tayo kasi domestic. Tayo. Ngayon, pagdating sa labas, Pagdating sa dagat, lalo na. sa dagat, Pag sinabi mo- karap na natin ang maraming mga nangaagin. Hindi lang naman tayo ang claimants eh. Marami tayong claimants. Vietnam, China, Malaysia, Taiwan. Di ba? Okay. Kaya ako tinatanong hanggang saan. Ngayon, para tayo ay magkaroon na ng ganap na pagkaunawa, Ayan na. kinuha ko na mismo yung volume 2. Ito yung annex ng ating Philippine Memorial. Ito yung Okay. petisyon
na isinabmit natin sa tribunal noong 2022 may kinalaman nung makuha sa atin yung Baho de Masinloc. Ang volume 2 ay tinawag na Atlas of Relevant Features. Doon ay nakadrawing ang sige, ipakita natin yung pwede nating ipakita yung isang slide direct. Ayan, yan po yung ating yan po yung volume 2 ng memorial. Makikita po ninyo diyan na yan ay kaso ng gobyernong Pilipino at ang China, yung arbitration. Okay. Oh. So tayo ang nag-submit nito. Oo, sa bandang kanan yan, makikita mo pa yung may bandang kanan yan direct. Makikita natin yung contents. Ayan Table ang of contents niya. Aha. Diyan nakalagay, gusto ko lang ipakita, ganyang kalawak yung volume 2. Dami. Oo. Yan ang volume 2. Ngayon, ipakita natin yung susunod na Larawan. Ayan. larawan, Oo. picture. Ayan. So West Philippine Sea. Yang puti, tingnan ninyong mabuti. Yang puti, nilagyan nila ng markang West Philippine Sea. Okay. Makikita ninyo sa bandang asul, yan po yung tinatawag na high seas. Ang high seas ay bahagi ng karagatan na wala pong may-ari. Ito rin yung international water kung tawagin. Oh, yan ang international waters na kung tawagin ay high High seas. seas, Makikita nyo, merong pula na tinuturo yung Tito Island. Tito Island. Ang Tito Island is Pag-asa sa Pag-asa atin. Island, okay. Occupied natin yan. Opo. Sa ngayon, sa distansyang sinukat mismo ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, 227 nautical miles away from the baseline, sa ating archipelagic baseline. Itong Oo, Pag-asa. kaya nga lagpas sa ating 200 nautical miles EEZ. Oo. So nasa labas po siya. Nasa labas, pati Okay. yung parola na kung tawagin ay Northeast K, 240 naman yon. Aha. Nautical miles away from the baseline. Aha. Yung kota, kung tawagin ay Lawita, 207 naman. Yung Panata, ito yung Lankiam K, 203. So makikita mo, Lagpas lahat. lagpas lahat, pero gusto kong malaman nyo, hindi po akong gumawa niyan. Ang gobyerno ang gumawa. Sila po ang sumukat dyan, yan po yung distansya. Ang gusto ko lang mapansin po ninyo, bakit, nawala yung mapa. Bakit po hindi nila sinama yung mga features na occupied natin? Yung KIG. Yung KIG. Kasi po may mga features dyan na tayo po yung nag-o-occupy. Aha. Okay? Tayo nag-occupy. Malinaw na malinaw po na hindi nila sinali. Okay. Bakit ako po ba ang gumawa niyan? Hindi po. Oo. Ang ating gobyerno ang nag-submit yan sa tribunal. Nung i-submit niyan, kasama po si Justice Carpio, katulong si Attorney Batong Bakal. Silang dalawang may pakana nito? Sila, alam nila yan. Kasama sila? Kasama sila sa team eh. Bakit hindi nila alam? Ngayon, bakit po ako ang sinisisi nila na traidor, samantalang sa mapa na yan, sila mismo ang hindi nagsama sa Kalayaan Island Group. Ayan po, malinaw yun. Kasi kung akong gagawa ng mapa, isasama ko po yun. Hindi, sabi nyo nga, labas nga sa EEC. Paano mo isasama? Ay, may ako nang gagawa ko. Kaya nga ilalaban ko nga eh. Dinodrawing ko nga yung... Dahil inilalaban mo nga yung teritoryo. Kaya nga sasabihin ko siguro, kung magkakatapos-tapos kami, itong isang puti na to kako, Opo. West Philippine Sea 1. Okay. Yun namang isang... Nasa loob. Yun namang medyo kako ganito, lalagyan ko ng West Philippine Sea 2. Ayun. Para sa ganun masakop ko. Kakatulungin ko yung number. Tulungan mo ako dito, ilaban natin. Sino po ang unang nag-alis sa Kalayaan Island Group sa mapa ng West Philippine Sea? Sila po. Tapos ipipilit nila dapat kasama. Sino po ang traidor? Oo nga, ano. Yan po igawa nila eh. Kaya po mga kababayan na kayo pong nakikinig, lalo na po yung kababayan natin sa Kalayaan Island Group, huwag po kayong maniniwala sa kanilang mga ibinebenta sa inyo na ako po ang nagsasabi. Sila po ang una. Yan po. Yan po ay makikita ninyo sa volume 2 na kung tawagin nga ay Atlas of Relevant Features. O yan, malinaw. O, paano mo sasabihin ngayon si Marcoleta, kanya traidor, inaalis niya, igiba pang Doon nila ako pinipilit Oo. Samantalang sila po ang una. Ayan po, napakalinaw niya. Sila po ang naglagay West Philippine Sea. Kitang-kita niyo po. Pero hindi nila sinaklaw.
yung mga features na ngayon po ay pag-aari natin talaga sapagkat okupado po natin yung mga yan. O ipakita nyo yung susunod na mapa na gusto kong gawin sana. Na yun sana ang maging West Philippine Sea. Kaya yan ang gagawin ko. Sinaklaw ko ngayon. Kaya yung blue. Aha. Sa west, ayan ang mapa ng Pilipinas, yung kulay, Yung sa yung puti. kulay yellow. Tapos yung puti, Yung puti, yan ang internal sea. Internal sea. Yung blue. Yung nasa kaliwa niya, western side, Oo. yan ngayon ang West Philippine Sea, pero sinama ko. Mapapalaki ba natin ito? Ipalakihin mo nga yan. I-zoom mo ng kaunti. So ito ang... Dapat So, ganyan dapat ganito yung isinabit dapat nila? ganyan ang ginawa nila. Ito itong spratlys na sa baba. Oo nga, ano? Oh, kasi makikita mo diyan masasama pa yung mga malalayo talagang features. Pero kasi dahil meron silang territorial sea, Oo. pipilitin ko ang NAMRIA, humanap ka ng malilit na bato para maidugtong natin talaga yan. Oo. Eh, di ba sen bawal nga ito dun sa 2016 arbitral ruling na hindi mo pwedeng... Ilalaban ko nga kasi ito nga nasakop na natin ng high seas, Nelson. Okay. Bakit? Ito itatanong ko Itatanong ko sa kanila. Oo. Doon sa kaso ng United Kingdom at saka yung Mauritius, Oo. in-enclose nila yung Chagos Archipelago. Nakakuha sila sa high seas. Aha. Kaya kailangan nilang i-deposit eh. So, ilalaban mo lang talaga. Oh, pagkatapos meron pang isa. Yung Brazil. Yung St. Peter at saka St. Paul, in-enclose niya. Nakakuha siya uli sa high seas. Kagaya ng gagawin natin, makakakuha tayo eh. Oo. Ngayon, hanggang ngayon wala pang nag-o-object sa ginawa ng Mauritius at saka ng United Kingdom at saka sa ginawa ng Brazil. Ang problema, Sen, nag-submit na sila nung hindi kasama yung KIG. Anong epekto nun? Hindi yun nag-submit kasi sila, mali nga eh. Oo. Ngayon, May ano ba yun? May epekto ba yun sa batasyon na ito na sinabit mo tapos yung doktrina ng Estoppel. anong ibig sabihin nun? Ginawa mo na ito eh. Niloloko mo ba kami? Ito yung ginawa, tapos papalitan mo. Yun ang sinasabi ko. Ibig sabihin, Sen, yung ginawa nilang mapa ni na Carpio at ni Batong Bakal... Hindi ko sinasabing silang gumawa. Ibig sabihin, yung Kasama sinabit sila nila, nung isubmit nila ito. nagpahina sa ating claim. Siguro. Bakit? Yan nga, yung isang mapa, hindi yan. Yung mapang yan ang gusto ko sanang isinabit nila. Oh. So dapat nung nakita nila yung isasubmit ito, tinutulan dapat nila yon gaya ng pagtutol nila sa inyo ngayon. Sana. Tingnan mo. Yung mga sinasabi ko sa yung nagtangka na kumuha ng parte ng high seas, wala pang nag-object hanggang ngayon. Oh. Maski ang Amerika, hindi nag-object. Ganun ba? Oo. So dito, kung may mag-object man, at least bigyan ng pag-uusapan. So ang tinatanong ko ngayon, sino ba? Sino ang traidor? Oh. Yan po, napatunay. Balik nyo yung unang mapa. Balik nyo yung unang mapa. Oo. Ayan. Malinaw na malinaw po dyan. Silang nag-drawing ng West Philippine Sea. Hindi po nila sinama Ang KIG. yung Kalayaan Island Group. Kaya po kayong mga nakatira dyan, alam na po ninyo kung sino ang traidor dyan. Oh. Mamaya i-discuss natin yung una kong diniscuss, bakit nila ginagawa ito? Bakit sa akin nila pinupukol ito? Mamaya ikukwento natin. Oo. Ang sabi po ni... Ito, nakita ko ito ilang araw na eh. At maraming nag-share nito na mga supporter ng konseptong ito. Ha? Ang sabi dito, the rights of a coastal state over its continental self exist ipso facto and ab initio by virtue of its sovereignty over the land. The territorial sea and the continental shelf where the exclusive economic zone and extended continental shelf are found are considered integral natural extension of the coastal land territory. This is expressed in the international law principle of the land dominates the sea. A coastal state has an inherent rights to its continental shelf without need of any formality, announcement, proclamation, or occupation. There is therefore no need to proclaim the coordinates of the outer limits of a coastal states. Sino nagsabi niyan? Justice Antonio Carpio. Ulitin mo nga kung sino nagsabi. Retired Justice Antonio Carpio. Yun ang principle.
Okay. International principle. In an ideal world, tama naman yun eh. Pero, ideal ba yung mundo natin, Nelson? Lalo na dito sa Pilipinas, yung pinag-uusapan. Exclusive economic zone at saka yung ating continental shelf. 200 nautical miles away from the baseline. Opo. Okay? Ilan ang nag-o-overlap na water system dyan? Isa-isayin natin. Sa bandang norte, meron tayong problema, nag-o-overlap nasa Taiwan at saka China Yan. because of the Pratas Island. Okay? Bandang norte pa rin, nagkakaroon ng overlap ang ating Philippine Sea at saka yung Basi Channel. Ito ay problema natin sa Japan at saka sa Palau. Baba tayo sa south. May problema tayo dahil sa Sabak Lane. Yan. So nag-overlap ang ating Aha. EEZ. Yung Sabah, Malaysia. Oo. Meron pa sa Indonesia. May konting dispute. Nagkukulay ang ating Celebes Sea at saka yung Sulu Sea. Ideal ba yun? Kaya nga ang sinabi ng UNCLOS, kung pakikinggan mo, sino na yun? Retired Justice. Si retired Justice, okay? Oh. E di huwag na natin pakinggan yung Article 75 at saka Article 84 ng UNCLOS. Ano bang sabi ng article? Na kailangan magsumite. Oo. Kasi alam mo, ang UNCLOS pinagmumula ng ating karapatan. Ngunit meron ding partiyan ng obligasyon ng bawat estado. Para maklaim mo yung karapatan na yon. Kaya kailangan, meron tayong coordinates talaga. Nag-aaway-aaway nga eh. Baka naman walang letra por letra nakasulat na kailangan ng coordinates. So, di basahin niya. Alam nga naman ako pang magbasa sa kanya. Kailangan, basahin niya. Ito, binabanggit ko na nga sa kanya eh. Article 75 at saka Article 84, inuobliga po tayo ng UNCLOS. Na magsumite. Oo. Hindi lamang yun. Alam mo kung sino pang nag-uubliga sa atin? Sino? Yung Secretary General ng United Nations. Aha. Sapagkat tayo ay miyembro ng UN. Opo. Alam mo, nag-i-issue ng regular na paalala ang United Nations na tayo ay mag-comply doon sa mga regulatory issues. Kagaya, pinagsasambit tayo ng coordinates talaga. Aha. Alam ba nyo ngayon, isipin mo, ito, kailangan malaman ninyong dalawa ito. Obligasyon ito Opo. ng isang partido ng isang treaty. Okay? Kailan ba tayo nag-sign sa UNCLOS Gen? Kailan pa? 1982. 1982 na pala. Niratify ng ating pamahalaan 1984. Okay. Naging enforceable sa atin Opo. 1997 o 1994. 1994. Okay. Sa makatwid, 1994, 2026, ilang taon nang nakararaan? Oh. Nelson, Mga... mathematician, 32. 32. Tama. 32 years ago. Oh. Sabi ng Article 75, 84, mag-submit kayo ng chart sa mga coordinates. Hanggang ngayon, hindi pa tayo nagsasubmit. 32 years nang nakakaraan. Babasahin ko na para akala ano nyo lang yan Oh. Interpretation. So yan, nakita na niya. Basahin mo. Article 75. Part of the Convention's provision on the exclusive economic zone requires coastal states to provide publicity for charts or list of geographical coordinates. Yan. Ulitin mo nga yun. List of geographical Ayan, coordinates sana nakikinig yung... defining the outer limits of their EEZ. Oh. Ibig sabihin, Sen, parang talagang banggaan no? Hindi ba obligasyon yun? Ibig mo sabihin, ikaw pinangangalandakan mo ang karapatan mo sa UNCLOS, pero yung obligasyon, hindi mo tinutupad. Aha. Dalawang bagay yun, Nelson eh. Tama. Alamin mo ang karapatan mo, sinasaad sa UNCLOS, ngunit gampanan mo ang pananagutan mo, ang obligasyon mo na nakasaad din dito. Aha. 84, ano sinasabi ng 84? Yan. Hanggang 75 lang po ito. Sige, basta total nabasa niya na yung Dito pa lang, dito pa lang tapos na Wala na tayo po. O bakit niya sinasabi? Sinong paniniwalaan mo ngayon? Yung UNCLOS o yung sinasabi niya? Aha.
Makikita po ng ano natin ngayon. Bakit po kailangan ng coordinates? Ang dami po kasing disputants eh. Ang daming claimants eh. Tama po. Para hindi magulo, yun lamang ano po eh. Yun lamang pong sasabihin ko sa inyo, meron tayong tinatawag na International Seabed Authority. Okay. Yan po ay may kinalaman sa mga vessels na nag-explore po ng oil and gas. Na ganyan, tsaka ibang magnetic minerals, ano? So, exploration naman po ito. Okay. Ibang genetic minerals, I'm sorry, no? Sana kung ang pakay mo lang ay Maritime Scientific Research. MSR. Ayan, kakaraniwan may consent na yan kasi kailangan ng pangmundong ano yan eh. Ano yan eh, agham yan eh. Research. Para malaman natin kung Ganun ano. pala yun. Yan, walang masyadong problema yan eh. Masyadong tututo. Pero pagka pumalaot ka at ang gagawin mo ay exploration, oil, gas, Ayan. and genetic minerals, ay i-guide ka ng Seabed Authority kasi nasa ilalim na yan. Kaya nga yung continental shelf mo, kailangan yan eh. Opo. Kung wala kang coordinates, hindi ka basta makakapasok dyan. Ayun. Sasabihin ng ano, pag may coordinates, di kung wala kang kaya pala pasok ng pasok sa atin yung mga yan eh. Paano? Kasalanan lahat ni Justice Carpio. Sinabi niya, hindi na dapat magkaroon ng coordinates. Kaya siguro po ngayon, papasukan tayo ng lahat ng mga nag-i-explore na yan. Sisihin po ninyo siya. Kasi ayaw niya magbigay ng coordinates eh. Hanggang ngayon po, ay wala pa po tayong coordinates pagkatapos ng 32 taon. Alam niyo kung bakit? Ayun Kasi pinayuhan nga ni Carpio na wag na maggumawa. Kaya nga siguro. Ngayon, madali namang kwentahin na pag sinasabi natin, alam mo, sinabi ni Jen, sinabi ni Nelson, sinabi ko na rin, hanggang ngayon po, after 32 years, bakit hindi po tayo makapag-submit, makapag-deposit ng chart at geographic coordinates? Mali ka naman eh. Kapag ang dami na namin puntahan po ninyo yung website po ng Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. Dualos. Real time po ito. Yan po, ibibigyan po kayo ng update kung ano po ang naisubmit na natin. Tayo, transparent tayo eh. Ang sinasabi natin dito puro totoo. Walang panlilinlang, walang pandaraya, walang panliligaw. Yan ang patakaran ng istasyon na ito. Hindi kagaya ng senador na binanggit natin kanina, yung tanong ko, kinuha niya sa ibang sagot. Pinaglalaban niya at pagkatapos papasok siya, parang akala mo siyang national hero. Mamaya, i-discuss natin. Alam mo kung bakit nila ina-avoid ang coordinates? Hindi nila talaga kayang gawin ito eh. Ganun ho. Talagang imposible gawin, ano? Samantalang hindi naman siyang gagawa. Ang NAMRIA ang gagawa niyan eh. Di tulungan natin ang NAMRIA. Pag tulungan natin, ilaban ang saganang atin. Kung mahirap, hindi baling mahirap, pero tangkain natin, kagaya ng ginawa ng Mauricio, sinasabi ko sa iyo. Kinuha nila yung parte ng high seas para makapag-declare sila ng Chagos Archipelago. Ang Brazil, in-enclose nila yung St. Peter at saka yung St. Paul, taking part of the high seas. Iniintay nila kung may mag-object. Fortunately, walang nag-object. Kahit na ang Amerika hindi nag-object. Baka sakaling maging katanggap-tanggap yun. Ano? Bakit hindi natin gawin? Ba't di natin ilaban? Hinahamon ko lang sila dito pagkatapos ako ngayon ang gagawing traidor, senador. Hindi kasi nila kayang gawin. Alam mo kung ba't tinatago ang coordinates? Bakit daw po? Bakit? Nakakalimutan na ba natin ang bangungot tungkol sa flood control? Kaya tayo nagkanda... Nagkaganito-ganito, nagkagulo-gulo na. Nagkahetot-hetot, sabi nila. Hindi ko alam. Kasi nga, yung coordinates mali-mali. Coordinates din. Coordinates din ang problema eh. Yes. Nakita mo? Wala naman palang ilog doon. Pati ang Pangulo na namali doon sa coordinates Kaya nga, yan. isip-isipin mo yung discrepancy between, between 70 meters to 400 meters. So may nawawalang river, may nawawalang lake, may nawawalang kung ano-ano. Coordinates, napaka-importante. Yes. Ngayon, uulitin ba ninyo ang nangyari na bangungot kamakailan lamang? At ngayon sasabihin nyo na naman, hindi importante ang coordinates? Ito, bansa na lang natin. Ngayon, pinag-uusapan lang natin flood control. Puro tubig ang pinag-uusapan dito. Ngayon, isasangkot nyo na naman ng West Philippine Sea. Gusto nyo mag-drawing, hindi nyo alam kung saan kayo magsisimula at saan kayo hahangga. Tapos sasabihin nyo, ako may pakanan nito. Kayo po eh. Kayo po nagsimula ng mapa. Inalis po ninyo ang KIG.
tapos maghahanap po kayo ng kontrabida sa akin. Hindi po ako papayag dyan. Oo. Yung kagagawan pala nila, ibinenta. Sa akin nila ibinibintang. Binibintang, ano? Sa akin ibinibintang. Mapasama nila ako, magiging bida sila, pero dinaya nila ang taong bayan. Oo nga. Dinaya nila. Ito'y deliberate na pandadaya. Sana ito'y maintindihan ng mahigit na nakararami nating kababayan. Sana, no? Kasi talaga ngayon sa social media, Palagay ko, ngayon, sobrang lagana pa, fake news eh. Sabi ko nga, kung nakikinig yung Vice Mayor ng Kalayaan. Nakalayaan, opo. Oh. Kasi na-interview siya sa Isang palatuntunan po. Oo. sa GMA, Opo, whatever, sa isang Opo. palatuntunan. Oho. Pati yung mayor. Oo. Nakiusap naman ako na pagbigyan nyo rin ako. Kinausap naman nila ako, nakapagpaliwanag naman ako. Ayun. Ganun po. Oo, kaya unti-unti naliliwanagan sila ngayon. Oho. Pwede ba nating ipasinag yung parte na pinagsama-sama, in-splice ni Senator Ping para lang palitawin niya, para lang imali niya, dayain niya, iligaw niya, linlangin niya ang mamamayang Pilipino?